my beloved Boss Mike Cervera. Administrasyon para muling makabalik sa kapangyarihan, ayon yan sa Malacanang. Correct! Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo eh. Sino nakaisip niyan? Walang nakaisip niya mga kababayan sa mga sinundan. Nino, ni Atty. Claire? Wala! Oo, di ba? Nahula, Pero ako, Boss Mike, nahulaan ko na dating na araw si Atty. Claire, makukuha sa palasyo. Nagkakatotoo. Sabi ko sa'yo, dapat sa'yo. Ha? Dapat sa'yo, boss, Beam Vlog, dapat maghula ka na rin. Sabay tayo. Punta tayo ng ng Quiapo. Pagkakitaan natin tong angkin nating angkin nating kakaibang kapangyarihan. Doon may kita yan. Gawin nating negosyo. Tuloy. Bakit? Eto ang dahilan. Mga Duterte, sinisiraan ang administrasyon para muling makabalik sa kapangyarihan, ayon yan sa Malacanang. Naritong news scoop ni Maine Barreto. Gustong bumalik sa kapangyarihan ng mga Duterte, kaya sinisiraan nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Yan maliwanag yan maliwanag yan. Talagang sinisiraan ng mga Duterte ang administrasyon at si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang reaksyon ng palasyo sa akusasyon ng kampo ni Duterte na sinasadya ng administrasyon na ma-impeach ang vice-presidente upang hindi ito makatakbo sa 2028 presidential elections. Pero hindi nga, ayaw nga ni Pangulo. Sabi nga, huwag niyong ituloy yan. Oo, sayang lang yan. Diba? Tapos pagbibintangan niyo si Pangulo, grabe kayo. Sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer, Atty. Claire Castro, na sa umpisa pa lang ay malinaw na ang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kontra ito sa impeachment. Kontra talaga yan si Atty. Claire Castro, si Pangulong Bongbong. Diba? Nangyari anya ang pag-impeach ng Kamara kay VP Sara dahil sa separation of powers. Dagdag pa ng opisyal, walang gagawin si Pangulong Marcos, matuloy man o hindi ang impeachment trial kay VP Sara. Tama naman, ano bang gagawin ni Pangulo yan? Magkaiba naman yung power ng Kongreso at ni Pangulo. Totoo yun, mga kababayan, maraming beses na natin tinalakay yan. Kaya ikaw, Atty. Libayan, wag mo na akong pagdudahan. Wag mo na akong pagdudahan. That's another very good question. I hope it's not Mike Cervera. Let's go. Tuntua ako, inuulit-ulit ko lang eh. Mga kababayan, pasensya na kayo Pagbigyan nyo na ako rito kay Atty. Libayan. Di ba, attorney, no? Sige, attorney. Invited you. Okay. Ngayon, who invited you? That's another very good question. I hope it's not Mike Cervera. Hindi ako yon, hindi ako. Duda lang yan. Diba? Nagdududa ka lang eh. Corny naman, wag na. Magagalit si Lord Glenn sa inyo Sa pa nga. Ngayon, who invited you? That's another very good question. I hope it's not Mike Cervera. Let's go. Atty. Libayan, feeling ko, alam mo, sikat na ako. Mga kababae, sikat na ba ako? Hindi ko maramdaman Pero nung isang araw, ang daming nagpa-picture. Sa totoo lang, mga kababae, nung pumunta ako sa Comelec, ang daming nagpa-picture. Sabi ko, parang ganito pala artista, parang ayoko nang lumabas ng bahay. Mga kababayan, masyado akong ewan ko ba? Sige, eto na. Balikan natin. Eto, panoorin nyo. Pasok! Sa sinabi ni Vice President sa... Kita nyo? Sabi ko sa inyo, susunod-sunurin yan Digong, Baste, Sara, susunod ka na pulong. Tuloy. Eto na, mga kababayan. Panahon ng kanyang ama. Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Totoo yan. Bakit ngayon lang naman, Sara? Kaya tuloy, tignan mo, lalampasuhin ka niyan. Diba? Bakit ngayon lang naman? Nung panahon ni Digong, napakaraming gumawa, maraming nangyari. Bakit ngayon ka lang nagngangawa ng ganyan?
Ito ang buwelta ng palasyo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng publiko na ipahayag ang galit sa gobyerno. Yan. Sinabi ito ng bise sa People's Indignation Rally sa Mandaue City, Cebu noong Sabado. Tanong ni Presidential Communications Office Undersecretary Kir Castro, bakit hindi ito nasabi ni VP Sara noong panahon ng amang si former President Rodrigo Duterte na sinasabing most corrupt noong 2017? Correct yan mga kababayan. Most corrupt yan si Digong. Alam niyo ba yon? O, sige tuloy para malaman natin. Mismo si FPRRD na rin daw ang umamin na korap siya at nagnakaw. Ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos Nako. laban sa gobyerno. O, inuudyukan nila. Inuudyukan nila kasi. Oo, di ba? Inuudyukan nila. O, tuloy. Ayon kay Castro, wala namang opisyal na impormasyon tungkol sa destabilization pero makikita raw yan sa mga pahayag ni Duterte. Mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagrarally, nag-uudyok sila ng galit, nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive. Yan na nga ba sinasabi ko mga kababayan? Kakaudyok nila ng mga tao sa mga hindi dapat paniwalaan. Ganito nangyayari sa mga nauudyukan. Oh. Kita nyo? Ganyan na nangyayari mga kababayan eh. Nasisiraan na sila ng bait eh. O di po ba? Kakaudyok nyo, Digong, kita nyo nangyayari sa mga Pilipino man na mga sumusuporta sa inyo. Nawawala na sa sarili. O, di ba? O, tuloy. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta. Correct. Ayan na, yung papunta, attorney, eto. Kami ay paano na? Yan na, ganyan na sila papunta, attorney. O, tuloy. Ng palasyo ang anyay anomalya sa pamumuno ni VP Sara sa Department of Education. Nako. And at the same time, Ayan na. wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Kita nyo, di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos, napakabait. Nagsimpat unay kunada dyan, di ba? Nagsimpat unay. Ang bait-bait ni Pangulo. Meron po ba kayong narinig na may nagnakaw sa DepEd? Wala ho! Oo! Wala kayong narinig kay Pangulo. Tama si Attorney Claire Castro dyan. O, tuloy. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante. Lalong-lalo sa mga maralitang estudyante. Kita nyo, nabulok lang yung alin. Milyon-milyong halaga ng pagkain. Nabulok. Natalakay na natin yan nung mga nakaraang taon pa yan eh. Oh, tuloy. Ang Commission on Audit na raw ang sumisiyasat sa sinasabing anomalya. Correct. Sa kabila ng Sorry ka na naman, Sarah. Ang dami mong anomalya talaga. Nabubuko na mga kababayan ng katarantaduhan ni Sarah, no? Oh, 'di ba? Pero yung mga yung mga supporter niya, paniwala pa rin sila. 'Di ba? Oh. mga banat ni Castro, nilinaw niyang tikom si Pangulong Bongbong Marcos sa pahayag ng dating running mate. Pero hindi maikakailan na sa mga talumpati sa campaign rallies, doon nagpapasaring si PBBM. Siguro po, kailangan lang po talaga paminsan-minsan ang ating Pangulo ay maging transparent din siya sa kanyang nasa loobin. At Tama naman. Bakit? Tao lang din naman si Pangulong Bongbong? Diba? Tao yan! Marunong din at marunong din masaktan. Marunong din na sumagot yan. At kailangan niya rin, paminsan-minsan, magsalita rin. Hindi lang si Digong ang napapakinggan. Tama naman mga kababayan eh. Diba, Attorney Claire? Tama. para po maipahatid din sa mga tao na he is not and will never be a weak leader. Yan! Sino nagsabing weak leader? Si Pangulong Bongbong. Si Digong.
at saka yung mga amuyong. Sila lang naman eh. Wala nang iba. Di ba? Gusto ko marinig sana kay Libayan yan eh. Attorney Libayan, kaya mo ba sabihin na weak leader si Pangulong Bongbong? Gusto ko marinig sa iyo yan. Oh, wag yung ako lagi ah. Mobile Journal Judy Vice. Yun, no, mga kababayan, malupit, no? Oh, pero alam nyo, sa gabing ito, dito ako nag-enjoy talaga. On who invited you? That's another very good question. I hope it's not Mike Cervera. Let's go. Diyan ako nag-enjoy, mga kababayan. Cornelio Bayan, thank you, ha. Di ko alam kung idol mo ko o ano ba. Pwede ba, tapatin mo na ako? Kasi tatapatin din naman kita. Oh, para maliwanagan kayo, tanungin nyo mismo kay Attorney Claire Castro. Kasi ako, inaamin ko na ano, inaamin ko. Oh. Inaamin ko, wala akong alam dyan. Uy, mga kababayan, inabot na tayo ng oras. Pero sana nag-enjoy kayo, ano? Ha? Nag-enjoy kayong lahat. Eto lang mga kababayan, huwag nating panatilihin ang inggit sa ating katawan nang hindi tayo magaya sa mga tulad ng mga natalakay natin na ganyan. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod. Ako lang po ito. Wala pong kakwenta-kwentang vlogger. Ako na ho nagsasabi sa inyo. Pero kahit walang kwenta, sana subscribe nyo ako. Diba? At syempre, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kakalimutan. Mag-like, mag-share. Ganon, mga kababayan. Ano? Muli, ako po ang inyong lingkod. Laging nagpapasaya sa inyo. Wala nang iba. Mike Cervera po. Opo, ako lang po ulito. Ulit nga, attorney. Hindi ako makamove on. Sorry, ha. Sorry talaga. Oo. Attorney, tira. On who invited you? That's another very good question. I hope it's not Mike Cervera. Let's go. Bye-bye, mga kababayan. At lagi ko po sinasabi, at bilin, opo, mahalin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.